Pakiusap, may makapagbigay ba ng kaunting pagkain? 3 araw na akong hindi kumakain. Kahit isang kagat lang, pakiusap. Zick-Hen. Ikaw na pulubi. Ang kapal ng mukha mong hawakan ang anak ko. Papatayin kita. Halika rito, lumuhod at humingi ng tawad sa anak ko, o papatayin kita. Pasensya na. Hindi na ako mamamaalamos dito ulit. Pakiusap, patawarin mo ako. Honey, alisin niyo ang basurang ito sa harap natin. Ang baho niya. Kadiri. Umalis ka. Huwag mong ipakita ang mukha mo sakin ulit. Tara na, honey. Teka. Zhou Yishan? Hindi ba't ikaw si Zhou Yishan? Sino ka? Bakit mo? Kinuha si Chen Chen at ang aking yaman noon pa? May kasunduan tayo. Ibinigay ko sa iyo ang mga cornea ko. Ikaw ang dapat na maging mga mata ko. Paano mo ako ginawang taksil? Ikaw ay Zing Zishua. Buhay ka pa. Alam mo ba ang hirap na dinanas ko? Wala akong makita. Bulag ako. Nangailangan akong mamaalamos para mabuhay. Ibalik mo si Chen Chen. Ibalik mo ang aking yaman. Kawawa ka naman. Kung hindi dahil sa yaman ng pamilya mo noon, hindi ako magpapakasal sa isang kawawang simp na tulad mo. Bawat isang araw, pagtingin sa mukha mo, nagdudulot sa akin ng suka. Gago. Huwag mong hawakan 611. Narito ang katotohanan. 611 ay hindi naman talaga bulag. Ang mga kornea mo ay napunta sa akin. Kaya sa madaling salita, dapat kitang pasalamatan. Mga halimaw kayo. Mabulok kayo sa impyerno. MABUL okay kayo sa impyerno. Ang kapal ng mukha mong saktan si mama. Masama ka, papatayin kita. Zick-Hen, ako ang iyong ama. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang tatay mo, Zick-Hen. Tumigil ka sa panaginip, Zing Zishua. Si Zick-Hen ay anak ni Chinming. Buntis na ako noon. Ikaw lang ang backup plan. Oh, at salamat sa yaman. Kaming pamilya ay namumuhay nang napaka-comfortable. Darling. Tara na. Bumalik kayo. Bumalik kayo rito. Bumalik kayo rito. Tatawagin ko ang pulis. Ipapaaresto ko kayong lahat. Mga manloloko. Mga manloloko kayong lahat. Papatayin kita. Ako ay hahabulin kayo. Kahit sa kamatayan. Tandaan mo ang sinabi ko. Basura. Heto, pagkain ng aso, pulubi. Gagapain kita. Zeng Zishu, pirmahan mo na yung mga papeles. Ang aming suan-suan ay nangangailangan ng mga kornea mo. Nasaan ako? Manugang, pirmahan mo na. Ang donor agreement. Ako ba ay isinisilang muli at bumalik pa sa panahon bago ko i-donate ang mga cornea ko. Zeng Zishu, ano ba ang inaantay mo? Huwag mong sabihing aatras ka. Makinig ka, Zeng. Huli na ang lahat. Para magbago ang isip mo, pinakasalan mo ang kapatid ko. Ngayon ibigay mo sa kanya ang mga kornea mong yan. Mahal, nagkasundo tayo. Naalala mo, ibibigay mo sa akin ang mga mata mo para makakita ako muli. Maganda ka. Yishen. Yishen, nasaan ka? Yishen, ano itong lugar na ito? Walang kwentang bulag. Bitawan mo ako. Bitawan, Igday. Puta, sa nakaraang buhay, nagpanggap kang bulag para nakawin ang yaman ko. Iniwang bulag ako. Inilipat lahat sa kabit mo. Sa pagkakataong ito, babayaran mo ng 100 beses. Makinig ka. Kung hindi mo ibibigay kay Suan-Suan ang mga kornea mo, isasakdal kita sa pagpapabaya sa asawa. Hindi lang yan. Pairalin kong makipaghiwalay ang kapatid ko sa isang walang pusong hayop na tulad mo. Mahal, bitawan mo ako. Hindi mo ba ipinangako? Naiingatan mo ako magpakailanman. Zhou Yishen, mahilig kang maglaro? Di laro tayo ng maayos. Pasensya na mahal. Nasaktan ka ba? Siyempre pipirmahan ko. Ibibigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Lahat ng meron ako. Basta,
Basta ano. Bigyan mo ako ng 3 araw pa. Gusto kong sa mga huling araw na ito, ay maisaulo ko ang mukha mo, para wala akong pagsisisi. Zhou Yishen, tumawa ka ngayon. Bawat sakit mula sa nakaraang pagkakatawang tao ko, ay babalik ng 10 beses. Mahal, sa loob ng 3 araw, pipirmahan na ng loser na yan, ang donor agreement. Pagkatapos, babawi na ang paningin mo. Suan-suan, salamat, ang galing mo. Engot, akin ka na. Tungkulin ko ito. Mag-focus ka lang sa pagpapagaling. Kapag nakuha na natin ang mga kornea ng basurang yan, maghahanap ako ng paraan para ilipat niya sa iyo ang mga ari-arian. Suan-suan, malapit na tayong yumaman. Dadalahin kita sa malayo. Mabuhay ng malaya magpakailanman. Sa lahat ng mga taon ng pag-aasawa, ang pagtingin sa iyong mukha ay nakakasuka araw-araw. Mahal, ginawa ko ang iyong paboritong teddy cookies. Bakit hindi ka kumakain? Loko ka, pinapakain mo ako ng pagkain ng aso. Hindi ka kakain. Dahil ang aking mga cookies ay pangit tingnan, ayaw mo sa mga ito? Tigilan mo ang pagbibiro, asawa. Naalala mo, hindi ako makakita. Kumain ka na. Sige na, kumain ka. Masarap. Masarap. Ang sarap-sarap. Kung gusto mo ang mga ito, kumuha ka pa. Magluluto ulit ako kung kailangan. Hindi na kailangan, mahal. Masyado kang nagtatrabaho. Kalokohan. Asawa kita. Ito ang kaligayahan ko. Dahil mahal kita. Zhou Yishen, hindi mo kayang tiisin ang pagkain ng aso? Ito pa lang ang simula. Maghintay ka, Zing Zishua. Kapag ikaw ay nabulag, gagawin kitang magmakaawa para mamatay. Mahal, narito ang iyong asawa. Sa tingin ko nakita niya tayo. Buisit, napansin ba niya? Mahal, nasaan ka? Nakakatawa, gumagastos ng pera para magpanggap para sa iyong asawang bulag. Gawin nating totoo, hindi naman siya makakita. Kunin mo ang iyong pera at umalis ka. Zing Zishua, nangangaliwa sa likod ko. Kapag ikaw ay nabulag, magbabayad ka ng mahal. Siya, ano ang ginagawa niya? Mahal. Ikaw ba? Nang maaga? Darling, anong kalokohan? Bulag ako, di ba? Tama, muntik ko nang makalimutan. Ayaw ba niyang mag-donate ng cornea niya? Kaya ba niya ako gustong patayin? Mahal, bakit ka nanginginig ng husto? Natatakot ka ba? Darling, anong pinagsasabi mo? Nandito ka, di ako natatakot kailanman. Sweetheart, nagagalit ka ba sa akin dahil bulag ako? Siyempre naman hindi. Gusto ko lang sana, magbalat ng mansanas para sa'yo. Ma, sinubukan akong patayin ni Zing Zishua. Zhou Yishen,
Huwag magmadali, dahan-dahan tayong maglaro. Hello. Kailangan ko ng isang taong terminal na may cancer. Pili 100,000 ang gantimpala. Zheng Zishu. Labas ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko. Wawakasan kita ngayon. Zheng Zishu. Bastos ka. Mas gugustuhin mong patayin ang anak ko kaysa ibigay ang kornea mo. Napakasama mo. Binalaan kita sa kasalan. Kung magdusa man lang ang kapatid ko, babaliin ko ang parehong binti mo. Ma. Joren, anong pinagsasabi nyo? Bakit ko siya sasaktan? Xuanshan, tulungan mo kong ipaliwanag ito. May hindi lang pagkakaunawaan siguro. Gago. Hindi pagkakaunawaan. Muntik mo nang saksakin ang mata ng kapatid ko, gamit ang pantasa ng prutas na to. Kung ayaw mong mag-donate ng kornea mo, dapat sinabi mo. Bakit mo siya gustong patayin? Nabulag ako nang payagan ang anak kong pakasalan ka. Paano ko naman? Sasaksakin ng mata niya? Nakita mo ba? Oh. Xuanshan, ikaw ba ang nakakita noon? Nako, nahuli. Bulag ako, di ba? Naramdaman ko lang. Isang malamig na pakiramdam malapit sa mata ko. Di ba nagbabalat ka ng mansanas? Kaya, akala ko. Mahal, pasensya na. Simula nang nawalan ako ng paningin. Na-paranoid ako. Patawarin mo ako. Nagkamali ako sa'yo. Ah, nagkaintindihan lang pala. Ito, pasensya na tol. Huwag kang magalit sakin. Alam mo naman kung paano si Xuansuan. Simula nang mabulag, naging sobrang insecure na siya, at madaling masaktan. Ngayong naayos na natin ito, huwag mo siyang sisihin. Pero yung tingin na yon para akong papatayin. Gusto niya, akong patayin. Maria, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ko si Xuanshan. Traumatic para sa kanya ang pagkabulag. Bilang asawa niya, tungkulin kong suportahan siya. At saka, sa lalong madaling panahon, makikita niya ang mundo sa pamamagitan ng aking mga mata. Huwag, kailangan kong papirmahin ngayon ang loser na to, sa donation agreement, bago pa siya magbago ng isip. Anak, alam naming mahal mo si Xuansuan. Pero sobra na ang hirap na dinanas niya, pagkabulag sa loob ng maraming taon. Bilang ina niya, gusto ko lang na makakita ulit siya. Ano ba naman ang 2 araw? Kaya bakit hindi mo na lang pirmahan ngayon ang donation papers? Mahal, pirmahan mo na, please. Hindi na ako makapaghintay pa, para makita ang gwapo mong mukha. Sige, pipirmahan ko. Mahal, natatakot ako. Huwag kang matakot, pagkatapos ng operasyon. Makikita mo na ulit ang mundo. Mahal, salamat. Sa pagbibigay mo ng iyong mga mata. Mula ngayon, ako ang magiging mata mo. Limang taon. Nakakakita din na Ilay. Mahal ko, magkasama na tayo sa wakas. Suwan-suwan. Ang dami mong tiniis, sa pakikisama sa walang kwentang lalaking yon. Ngayong nakakakita na ako muli. Sisiguraduhin kong siyang magtiis. Mahal. Gumawa rin ako para sa'yo ng love cookies. Oras na para tikman mo ang dog food. Mahal, hindi ako gutom. Hindi ngayon. Ayaw mo. Hindot ka, tatanggi sa ginawa ko. Pero hindi talaga ako gutom. Kain. Kain. Lahat yan, o babaliin ko ang mga binti mo. Mahal. Bakit mo ginagawa ito? Binigay ko sa'yo ang mga mata ko. Ang mga cornea mo ay hindi napunta sa akin. Dahil hindi ako nagbulag-bulagan. Ano? Hindi ka bulag?
Eh sino ang nakakuha ng mga kornea ko? Hahaha. Ang mga kornea mo ay napunta sa akin. Chinming. Tama ka, bulag ka nga. Pero gumagana naman ang mga tenga mo. Kukunin ko ang babaeng mahal mo. Eho ang kumpanya mo. Ikaw. Mga traidor. Mabulok kayo sa impyerno. MABULOK kayo. Ha? Zheng Zishu. Isang tulad mong lugi ay hindi karapat-dapat sa mamahaling damit. Hahaha. Oh, nakalimutan ko sabihin. Zichen ay hindi iyong tunay na anak. Hahaha. Ano ang sinabi mo? Kamusta naman? Ang bomba? Mabulok ka sa impyerno. Baka hindi kami, pero ikaw ang mabubulok. Darling, amin na ang kumpanya ngayon. Mayaman na tayo. Ha? Magpakabait ka. Sa board meeting bukas. Makipagkunsaba ka lang sa akin. O, papatayin kita. Magsisimula na ang palabas. Ilang araw nang hindi nakikita. Mukha kang mas bata, President Zhao. Kung may oras ka, maaari mo ba akong bigyan ng payo sa fashion? CJ. Secretary Chin. Ito, anong nangyayari? President Zhang, paano siya nasaktan? Kinming, gusto mo bang mamatay? Ang lakas ng loob mong atakihin si Chairman Zheng. Mga kasama, magkakaroon tayo ng board meeting ngayon upang ipaalam sa inyong lahat na ang Jiahua Group ay nasa ilalim na ng pamilyang Qin. Ano, ang pamilyang Chin? Gusto mo bang mamatay? Ang lakas ng loob ng maliit na sekretary na tulad mo na agawin ang kapangyarihan. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, umalis ka na ngayon. Huwag mo akong pilitin na tawagan ang seguridad para itaboy ka. Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Pwede mong tanungin siya. Bulag, pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Pinilit nila akong gawin ito. Ikaw ang may kasalanan nito. Chinming, ang lakas ng loob ng maliit na sekretary na tulad mo na agawin ang kapangyarihan, talagang naghahanap ka ng gulo. Mga gwardya, baliin ang kanyang mga binti. Seguridad. Dilatan niyo ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Nakasulat na lahat ito ng malinaw. Inilipat ni Zheng Zishu, ang Jiahua Group sa akin, si Kinming. Ito. Paano ito nangyari? Kung susunod kayo sa akin ng masunurin, magkakaroon kayo ng pwesto sa Jiahua Group. Kung hindi, mag-impact na kayo at umalis. Oh, nga pala, bulag na ngayon si Zheng Zishua. Tuloy-tuloy ang proyekto sa development zone. Sa palagay nyo ba, ang isang bulag ay may anumang kakayahan? Nagabayan kayo para matapos ang proyekto. Basta susunod kayo sa akin ng masunurin, sa hinaharap. Magkakaroon kayo ng parte, may 1 minuto kayo para magdesisyon. Sumunod sa akin. O sumunod sa bulag na yon. Ano? Bulag siya. Maayos siya kanina lang. Paano siya biglang nabulag? Ang proyekto sa development zone ay pwedeng buhayin ang grupo sa loob ng kalahating taon. Hindi pwedeng magkaproblema. Kung talagang bulag si President Zhang, tiyak na hindi niya kayang pamunuan ang proyekto sa development zone. Ano ang dapat nating gawin? Ang sumunod sa isang bulag ay walang kinabukasan. Yamang si Kinming na ang chairman ngayon. Dapat na sumunod tayo sa kanya mula ngayon. May pakinabang pa tayo. Chin, ako, siguradong, susunod sa'yo mula ngayon. Sang-ayon ako, dapat nga ikaw ang chairman ng Jiahua Group. Tama, sang-ayon din ako. Mula ngayon, kapag sinabi mong pakanluran, di kami maglalakad pa silangan. Lahat pa tayo sang-ayon. Tama, tama. Sana, makatawa ka pa mamaya. Zheng Zishu, iyong pagkasira ng paningin ko na inayos mo. Babae mo, ngayon akin na. Iyong kumpanya mo, akin na rin. Kahit ang pinakamatapat mong tauhan, akin na. Masaya ka ba sa balitang ito? Oh, siya nga pala, ang bata, sa kanya rin. Nakakatawa, di ba? Lahat ng meron ka, paghahanda lang pala para sa trono ko. Akala mo ba talaga ikaw ang nasusunod? Oo naman. Bawat ari-arian, bawat share, lahat akin na ngayon. Gagastusin ko ng walang pakundangan ang yaman mo. Ipapabagsak ang kumpanya sa pagkabangkarote, at iiwan kang nalulunod sa utang.
Noong nakaraang buhay, ninakaw mo ang kumpanya ko. Ginamit ang pangalan ko para sa mga utang. Iniwan akong namamalomaw sa kalye. Pero ngayon, naaalala ko na ang lahat. Hindi na mauulit ang kasaysayan. Bakit ka tumatawa? Baka naman ang pagkalimot sa lahat, ang nagpaloko na sa kanya, nababaliw na siya. Ganap na nababaliw. Mabuti nga, isang bulag na baliw, ang hindi makakapagpatubo sa atin. Tahimik! Akala mo talaga na ikaw ang nanalo? Ikaw nakakakita ka. Emergency. May aksidente sa proyekto ng development zone. Nagsisimula na ang palabas. Ano ba? Itinigil lahat ang konstruksyon. Pinapasok ng mga tauhan ni Zhao ang headquarters. Sinara, nabayaran naman natin ang lahat. Walang naantala kahit isa. Mali ito, sigurado. Iyong proyektong iyon. Ang paborito nating Corona. Pwedeng itigil ang ibang proyekto, pero hindi ito. Ano ang bigla ang dahilan ng pagpigil ng proyekto? Sinasabi nila, binawi natin ang pondo. Mga milyon ang nawala. Kasinungalingan. Hindi naman natin pinahintulutan ito. Zheng Zisho, ikaw ba ang may gawa nito? Mula ngayon, epektibo na. Ihinto ang lahat ng pakikipagsosyo sa Jiawa. Huwag ipaalam. Opo, Chairman. Binalaan kita. Hindi ganoon kadaling makuha ang kumpanya. Papatayin kita. Ikaw ang mauna. Zing Zishua, humamon ka kay Chinming. Lalabanan kita hanggang dulo. Teka lang. Zing Zishua, gago ka. Ikaw ang nag-withdraw ng pondo. Nawalan ako ng 3 milyon. Kukunin ko ang ulo mo. Pangulong Zhao, basagin ang mga binti ng tauna na ito. Sinadya niyang sirain ang proyekto mo. Mula pa sa simula, gusto niyang mabaygo ito. Pangulong Zhao, nagpulong kaming emergency. Ang board tungkol dito. Magpapasalamat kami sa iyong pagtulong. Zing, 2 pagpipilian. Magbayad ng 10 milyon na multa o umalis dito ng lumpo. Sa nakaraang buhay, isinangla ng mag-asawang manloloko ang konglomerada. Ito ang dahilan kung bakit nasuspinde ang proyekto sa development zone. Binali nila ang mga binti ko. Nilunod nila ako sa utang. Ngayon, kukunin ko ito ng may patong na interes. Pangulong Zhao, nag-withdraw ako ng pondo. Ngunit ang iyong mga pagkalugi ay hindi ko problema. Ang masamang paglabas ng pondo na iyon, ang nagkagasto sa akin ng 3 milyon. Nawawalan ako ng tulog dahil dito. Stress ulcers at lahat. At wala kang pananagutan. Zheng Zisho, bilang iyong sekretarya, hayaan mong bigyan kita ng payo. Mas mabuting bayaran mo si Pangulong Zhao gamit ang sarili mong pera ngayon din. Ang iyong mga personal na pagkakamali ay hindi dapat makasama sa interes ng buong grupo. Tama, personal na pondo lamang. Hindi namin sasagutin ang iyong mga pagkabigo. Pangulong Zhao, ito ay ilegal na operasyon ni Zing Zishua. Hindi ito pinayagan ng kumpanya. Sa nakaraang buhay, ang iyong pagtataksil ay nagtulak sa akin na mamalomaw sa kalye. Ngayon, magbabayad kayo sa inyong mga karera. Plano kong isang lamuna ang kumpanya. Saka personal na asikasuhin ka. Pero ikaw mismo ang pumasok sa bitag. Hindi mo ako masisisi doon. Pangulong Zhao, nagkakamali ka. Hindi na ako chairman. Ang iyong hinaing ay para sa bagong CEO. Nagbitiw ka? Kailan ito nangyari? Nakasulat ng malinaw, itim at puti. Pangulong Zhao, tingnan mo mismo. Si Chinming na ngayon ang chairman ng Jiawa Group. Pangulong Zhao, si Chinming ay kanina lang naging chairman. Naglabas ng pondo si Zing Zishua, ilang araw bago ang pagpalit na ito. Ayon sa batas, walang pananagutan si Chinming. Eksakto, wala itong kinalaman sa akin. Tanungin mo ang sinumang shareholder. Nilinlang kami lahat. Ginawa tayong tanga ni Zheng Zisho. Tama. Walang ipinadalang abiso sa pag-withdraw. Wala kaming kaalaman tungkol dito. Tama yan. Zing, anong balak mo? Makinig kang mabuti. Kung hindi ako mabibigyan ng kasiyasyang paliwanag, hindi ka alis sa kwartong ito. In-withdraw ko ang pondo para pag-isahin. Ang ating puhunan at 5 beses na. Ang development zone. Puhunan. Maayos ang takbo ng lahat. Hanggang ninakaw ni Chinming ang posisyon ko. Kaya nga, hindi ito problema ko. Siya ang dapat ninyong hanapin. Isipin ang sinabi ng mga shareholder kanina, tungkol sa penalty clause. Dapat si Chinming ang magbayad ng pinsala mula sa sariling bulsa. Hindi dapat maapektuhan ang interes ng kumpanya. Kaya, Chairman Chin, wire transfer, o wheelchair. President Zhao, bawat utang ay may nagkakautang. Ang buong gulo na ito ay iniwan ni Zing Zishua. Kung gusto mo ng mga sagot, siya ang dapat mong kausapin. Sino ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Ito, ngayon lang ako naging chairman. Paano kaya? Ako ang mananagot? Ikaw na ang chairman ngayon. Kanino pa ako dapat humingi ng bayad? Mukhang,
Kailangan kong baliin ang mga binti mo, bago ka magbayad. Teka, Mr. Zhao, Mr. Zhao, pakiusap, kumalma ka, Mr. Zhao. In-withdraw ni Zing Zishua ang pondo para pag-isahin ang puhunan. Ang pera ay tiyak na babalik sa mga account ng Jiawa Group. Pwede rin nating dagdagan ang ating puhunan. tama. Kung kaya niyang mag-invest ng 5 beses pa, kaya rin nating pantayan ang 5 beses na puhunan. Pagkatapos ng lahat, ang mga na-withdraw na pondo ay nasa mga account ng Jiahua Group. Hindi ito pupunta saan man. Bilasin mo. Galaw, i-transfer ang mga na-withdraw na pondo, pabalik sa Development Zone Project, at 5 beses ang puhunan. Opo, sir. Itabi mo ang mga maliliit na trick mo. Hindi lang ito, pag-iiwan sa amin ng gulo. Ginagawa mo ang daan para sa amin. Tama, President Zhao. Kahit pa 5 beses nating palakihin ang investment, nawalan ka pa rin ng 3 milyon dahil sa kanya. Huwag mo siyang palampasin, papagbayarin mo siya. Eksakto. Dapat siyang managot dito. Talaga ba? Anong ibig mong sabihin? President Qin, may masama. Ang account, US $250.41 na lang ang natitira. Hindi. Hindi pwedeng mangyari yun. Sigurado ka ba? Ano ang sinabi mo? Ang mga ni-withdraw na pondo ay dapat nasa account ng Jiahua Group. Paano naging napakaunti? President Qin, totoo yon. 3 beses kong tiningnan. US $250.41 nga talaga. Honey, ano na ang gagawin natin? $250.41. Kayo ang tunay na katatawanan dito. Ang swerteng numero. Ikaw ba ang may gawa nito? Saan mo nilipat ang mga ni-withdraw na pondo? Zing Zishua, nagnakaw ka ng pondo ng kumpanya. Tatawagan ko ang pulis. Makukulong ka. President Zhao, hindi namin kasalanan ito. Siya ang nasa likod nito. Ikaw ang chairman. Hindi mo alam kung saan napunta ang pera. Kung hindi kita paparusahan, hindi mo malalaman kung bakit ako tinatawag na Zhao Tianba. Sandali, President Zhao, sandali. Walang kinalaman si Qinming dito. Lahat ay gawa ni Zing Zishua. Siya ang habulin mo. Iimbestigahan ko. Makakahanap ako ng ebidensya. Saka, magbabayad siya ng mabigat. Bilis. President Zhao, may pera sa account ng lalaking yon. Papagbayarin mo siya. Ngayon na, sundan kung saan napunta ang pera. Opo. Zing Zishua, nagnakaw ka ng pondo ng kumpanya. Tapos ka na. Wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Mag-enjoy ka sa bilangguan. Bilangguan, HMPH. Pakiramdam ko kayong dalawa ang papalit. Kapag na-expose ang pagnanakaw, papaniwalain kita na magmakaawa. Sige, maghihintay ako na makita kang tumahol parang aso. Panaginip mo yan. Mas dapat kang mag-alala. Sa kinabukasan mo sa bilangguan. Erkin, nakita na namin, hindi na pasama ang mga pondo. Ginamit sa pagbayad ng mga utang sa bangko. Narinig mo yan? Wala nang utang ang grupo sa bangko ngayon. Zing Zishua. Ikaw, ibinenta mo ako. Oo, tama. Anong magagawa mo? Presidente Zing, naputulan ng pondo lahat ng proyekto sa ilalim ng Jiawa Group. Ang pondo ay ibabalik sa mga account ng grupo. Pero lahat ng proyekto ay itinigil, para sa kinabukasan ng grupo. Kalimutan na ang mga proyekto. Gamitin ang lahat ng babalik na pondo para bayaran ang natitirang utang natin. Naiintindihan ko po. Zhou Yishen, sa buhay na ito, wala akong iiwan sa'yo. Tama na. Akala mo ba palabas ito? Binabalaan kita. Gusto ko ang pera ko ngayon. O patay kayong lahat. Presidente Zhao, yung pondo sa bangko, talagang kinuha ng taong yun. Dapat ba akong maningil kay Chairman Qinming? O sa'yo? Pero kinain na ng bangko ang lahat. Kami, paano kami makakabayad sa'yo? Walang pera? Madali lang yan. Isanla ang grupo. Tama. Sinubukan tayong lokohin ni Zeng Zisho, pero nakalimutan ang mga ari-arian ng grupo. Presidente Zhao, bigyan mo ako ng isang araw. Isasanla ko ang lahat, at ililipat ang iyong investment. Makinig kang mabuti. Kaunting pasensya na lang ang natitira sa akin. Kung wala pa ring pera bago maggabi, mawawala ang mga binti mo. Tara na. Lumuhad ka at magmakaawa ngayon. At baka kahabagan kita. Kung hindi, mawawalan ka ng lahat, at malulunod sa utang. Tumahol ka lang, asong gala. Kapag napatunayan ko ang pangungurakot mo, tapos ka na. Umalis. Manager Zhang, nagsasanla kami ng Jiahua Group, at lahat ng ari-arian nito, para sa 100 milyon. Sandali lang po. Binibigay mo talaga ang 5x na investment sa development project. Kung gagawin natin yun, wala tayong makukuha. Una, bibigyan ko siya ng 5 milyon para makabili ng oras. Tapos magtatago tayo. Kahit na, hindi na chairman si Zeng Zisho, siya pa rin ang legal representative.
Siya ang magdudusa. Ma, nakahanap ng kaparehong kornea ang ospital. Hindi na nila kailangan yung sakin. Sakto, dumating ako ngayon, na may daladalang regalo para sa inyong lahat. Tingnan ninyo kung nagugustuhan ninyo. Ma, Hipag, hayaan mo akong subukan. Huwag kang mag-alala, Ma. Talagang may magandang regalo para sa'yo si Hipag. Wow, ang galing talaga ng waterproof feature nitong Whited. Abala sa trabaho ang kapatid mo. Pinakuha niya sa akin ng kailangan niya. Oh, Joren. Huwag mo nang alalahanin ang bahay para sa kasal. Ito ang 1 milyon. Bumili ka na ng bahay mo. Ikaw ang pinakamagaling kong bayaw. Hindi ba ako noon? Hindi ko yon ang ibig sabihin. Manugang, ang ibig niyang sabihin, mas pagtutuunan kanya ng pansin. O nga pala, may storage room ba si Xuanshan? Pinakuha niya ako ng isang bagay. Paano niya nalaman iyon? Sabi ni Xuanzuan, sikreto ito. Kukunin ko na yan para sa iyo. Tungkol sa storage na ito, sabi ni Xuanzuan, siya lang ang pwedeng pumasok, walang iba. Ma, asawa ko siya. Ibang tao pa rin ba ako? Zhou Yishan, ang sikretong itinatago mo, ay kinumpis ka na. Huwag kang mag-alala, Ma. Si Xuanshan mismo ang nag-utos sa akin. Nakunin ang mga bagay na ito. Kung hindi, bakit pa ako pupunta? Oh, dumaan ako sa isang jewelry store kanina. May nabili ako para sa iyong espesyal. Sana magustuhan mo. Pinakamagaling na manugang, mukhang halos 200,000 ang halaga nito. Mas magaling ka kaysa kay Qin. Ano ang sinabi mo? Ako, ito, ang susi sa storage. Bilisan mo, bago pa maghintay si Xuanzuan. Sige na. Sige, Ma. Muntik na masabi, hanggang makontrol ni Xuanzuan ang kumpanya, hindi tayo dapat magkamali. President Zing, malaking tao na tulad mo ang nagbubuhat ng mga kahon. Kailangan ng tulong. Hindi. Masyadong mabigat. Para sa iyo, dinala mo ba ang hiniling ko? Ang mga papeles para sa diborsyo, malinaw na nakasaad na aalis ng walang dala. At mga dokumento ng paglipat ng legal na entidad. Magaling. May gantimpala ka. Isa pa. Kumuha ka ng paternity test para sa akin. Bakit ang mga mata ko ay napakakati? Kaya ba, tinatanggihan ang corneal transplant? Impossible. Napakaliit ng rate ng pagtanggi. Malamang, kulang lang sa tulog. Mr. Chin, ang credit ng Jiawa Group ay diskwalipikado ka. Ano? Imposible yan. Kailangan nagkakamali ka. Eksakto. Ang Jiawa Group ang ginto sa industriya. Perpekto ang credit namin. Tingnan mo ito. 17 partner ang nag-ulat. Nang bigla ang pag-withdraw mo ng pondo. Parang panloloko para tumakas. Ang aming bangko. Hindi aprubahan ang loan mo. Ano? Lahat ng 17 partner. Lahat huminto ng tuluyan. Pero ang meron lang kami, ay 17 partnerships. Ibig bang sabihin nito, lahat sila? Ginago tayo ng gago si Zheng Zishu. Tara, ayusin natin to ngayon. Papatayin ko siya. Ng sariling kamay ko. Tapos na ang oras. Nahuli ko kayong mga mandaraya. President Zhao, ubos na. Ang pera namin. Walang pera. Sir, pakiusap. Walang pera. Kukunin ko na lang ang mga paanyo bilang bayad. President Zhao, pakiusap po. Sir, sandali lang po. May pera kami. Bigyan nyo lang kami ng 1 araw. Babayaran namin lahat. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Ay, Ako, mabibigyan ko kayo ng cash. Pwede niyong kunin mismo. huling pagkakataon na. Loko ninyo ulit ako. Patay kayo. Alisin nyo yan. Xuanzuan, wala na tayong pera. Bakit ka nangako? Nababaliw ka ba? Tandaan mo, yung $5 milyong kong emergency fund. Hindi. Pangtakas natin yon.
ibibigay mo, tapos tayo naman ang malulugi. Saka, 5 milyon, kulang pa yan sa tubo, di pa kasama ang 5 beses ng puhunan. Wala na tayo. Huwag kang mag-alala, palamutin mo lang muna, sabihin mong investment fund. Hindi ba pwedeng ipagsanla ang Jiwa? Ibebenta natin ng mura. 50 milyon, dapat hindi problema yan. Tapos tayo, mawawala na lang kasama ang pera, at si Zing Zishua, ang may iwan sa problema. Mahal, ang galing mo. President Zhao, dito po. President Zhao, heto ang 5 milyong cash. Kunin niyo muna ito. Magpatuloy muna kayo ng operasyon. May mga problema lang ang grupo. Kapag naayos na namin, ililipat na agad namin ang puhunan. Tigilan mo yan. Kung hindi ko makita agad ang pera, magiging pagsisisi nyo to. Sir, galing to sa personal naming ipon. Patunay ng aming katapatan. Kung hindi dahil kay Zeng Zisho, nasira ang kredito namin. Yung 5 beses na puhunan nyo, nabayaran na sana. Nandito. Hoy, tulungan mo ako. Ilabas natin tong pera. Nasaan ang pera? Nandito to kahapon. Saan napunta? Nawala. Niloloko mo ba ako? Ipapakita ko sa'yo ang mangyayari sa mga sinungaling. Pigilan siya. Tawagan mo ang kapatid mo. Siguro kinuha niya. Pabalikin mo sa kanya. Kuya, ikinulong mo ba ang stock sa warehouse? Ibalik mo ngayon. Buhay o kamatayan ito. Hindi ako. Ikaw ang nag-utos kay Bayaw. Diyos ko, Bilis, sabihin mo kay Zuren na ibalik. kinuhang lahat ni Zing Zishua. Ano? Paano? Hindi dapat niya alam yon. Buong araw mo ba akong ginagago? Presidente Zhao, pakiusap, isang huling pagkakataon. Maaayos ko ito. Sinusumpa ko. Oo, may plano kami. Ikalma mo si Chinming. Plano? Ha, meron kayong gagawang plano? Chinming. Hilahin palabas ang putang inang to. Babasagin ko ang kabilang binti niya. Huwag. Pakiusap, nakikiusap ako. Ile, may credit card ako. Makakaipon ako ng 5 milyong piso. Awa, pakiusap. Oo, may credit card kami. Isang pagkakataon pa lang. Hindi na kami mabibigo ulit. Sige, isang huling pagkakataon. Ikaw ang kumuha ng pera. Siya, mananatili. Kung hindi ko makita ang pera, bago lumubog ang araw, babasagin ko ang kabilang binti niya. Ha? Alice? Ngayon na. Presidente Zing, ang resulta ng paternity test. Sabihin mo na lang. Tulad ng hinala mo, si Chinming ang ama. Pero sir, kumalma po kayo. Magbabayad ang gago na yon. Ito, Maghain agad ng kaso. huwag kayong mag-alala. Mananalo tayo sa kasong ito. Bakit hindi gumagana ang mga card ko? Ang 10 card na ito ay dapat may 1.2 milyong pisong available. Hayaan mo na. Ay deposito sa account na ito. Ma'am, si Chinming ba ang may-ari ng card? Oo, bilis, pakiusap. Tapos na, may iba pa po ba? 3 milyon lang galing sa mga card ni Chinming. Malayo pa sa 5 milyon. Ano na ngayon? Hindi, ako mismo ang haharap sa magnanakaw na yon. Zing Zishua, ikaw ba ang kumuha ng pera sa warehouse ko? Nilinis ko lang ang kalat. Sa warehouse mo, wala akong nakitang pera doon. At saka, bakit mo pa itago ang pera sa bodega? Ha, naiintindihan ko na. Nagtatago ka ng pera sa likod ko. Plano mong tumakas kasama ang basurang si Chinming? Huwag kang magpanggap na tanga. Makinig kang mabuti. Ibalik mo ang pera ko ngayon din. Huwag mo akong pilitin na sumabog. Sumabog? Gawin mo ang pinakamasama mong kaya. Ipakita mo sa akin ang kaya mo. Anong ginagawa mo? Zing Zishua, 10 taon ng kasal, at hinampus mo ako. Nasaan ang 10 taon noong nakipagtalik ka sa basurang iyon?
Nasaan ang 10 taon noong nagkunwari kang bulag para sa cornea ko? Nasaan ang 10 taon noong nagsabuhatan kang give-in ako? Ha, asawa, mali ako, pakiusap, tumigil ka. Anong tawag mo sa akin? Asawa, Ulitin mo. asawa, Tigil. Nakakasuka ka. Suan-suan, nasaan ka? Dalhin mo ang pera, o babaliin nila ang kabilang binti ko. Walang pera sa loob ng 1 oras. Mamamatay ang iyong kasintahan. Presidente Zhao, nag-iipon ako ng pondo ngayon. Malapit na itong maging handa, pakiusap, huwag kang mag-alala. Hello, asawa. Nakikiusap ako sa iyo. Sinabi ko, huwag mo akong tawaging ganoon. Asawa, mali ako. Sumpa ko, natuto na ako. Pakiusap, para sa ating 10 taong pagsasama. Ibalik mo lang ang pera. Si Chin Ming ay magiging. Pipiliin kong. Nakikiusap ako sa iyo. Ha ha ha. Kawawa ka. Nakikiusap ng awa para sa basurang iyon? Bakit ko dapat tulungan? Asawa, ibigay mo lang sa akin ang pera. Gagawin ko ang kahit ano. Talaga. Seryoso ako. Kung gayon, mamatay ka. Ibabalik ko ang bawat sentimo. Asawa, ikaw, hindi ka mapakiusapan. Sige, iba pang alok. Ah, Pirmahan mo lang ito. Kasunduan sa diborsyo na iiwan sa iyo ng walang-wala, at ibabalik ko ang iyong pera. wala. Naubos na ang pera ng gago na iyon. Ang bahay na ito ay wala ng halaga ngayon. Kapag ang kumpanya ay mabebenta ng $50 milyon, siya ay malulubog pa rin sa utang. Sasalungatin mo ako. Gagawin kitang magmakaawa para mamatay. Sige. Pipirmahan ko. Zhou Yishen. Ito ay ang simula pa lang. Tapos na. Ngayon, ibalik mo ang aking pera. Anong pera? Yung pondo para sa warehouse. Pang-ako mo. Ari-arian sa kasal, mahal. Wala kang madadalang kahit ano. Bakit ko pa ibibigay sa'yo? Zing Zishua, bastos ka. Ah, tama. Anong gagawin mo? Tik-tak. Babaliin ang tuhod ng anak mo. Ikaw, maghintay ka lang. Hindi pa ito tapos. Humihinga pa ba kayong dalawa? Malayo pa ang laro. Ito ba yung t-shirt? Perfecto. Ma, bakit mo binigay kay Zing Zishua ang susi ng warehouse natin? Ninakaw niya ang lahat. Ano, hindi ba ikaw ang nag-utos sa kanya? Emergency fund natin yun. Hindi ko sasabihin sa kanya yun. Yang tarantadong yan. Niloko tayong dalawa. Anak, nagkamali ako. Huwag kang mag-alala, ilang milyon lang naman, makakabawi tayo. I-mortgage ang Jayahua Group. US $100 milyon sa loob ng ilang minuto. Yung lalaking yun, tinanggal ang lahat ng pondo sa mga joint project natin. Winasak ang kredibilidad ng kumpanya. Ngayon, ayaw na nga tayang pautangin ng mga bangko. At, may utang din pala ako. Ano? Walang pera, Lee, may utang. Sabi mo kukunin natin. Yung conglomerate ni Zeng, paano ka napabaon sa utang? Ano bang nangyari? Diyos ko, wala nang oras para magpaliwanag. Ibigay mo na lang sa akin. Lahat ng ipon ng pamilya ngayon. Babayaran ko kayo. Pati interest kapag naayos ko na ang problema ng kumpanya. Tapos na ang oras. Hindi pa rin dumarating. Magpaalam ka na sa isa mong binti. Teka. Pakiusap, naantala siguro 611, maghintay lang po. Kalokohan yan. Mahabag po kayo, President Zhao. Mahabag po kayo, President Zhao. Mahabag po kayo. Pera. Meron na akong pera. Suan-suan. President Zhao. 5 million ang laman ng card na ito. Simulan muna natin ang proyekto. Ililipat namin ang natitira times 5. Kapag naayos na ang problema sa kumpanya. Bilasin mo. Sa susunod na pagkaantala, hindi lang binti ang kapalit. Ming, sa ospital, ngayon. Zishua, wala na akong bahay. Isang gabi lang, pakiusap. Aalis ako, sa madaling araw, walang gulo. Ang iyong chinming ay bigong-bigo, ano? Hindi man lang maprotektahan ang uliran mo. Kung hindi mo ako ginulo, hindi ako mawawalan ng bahay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Alam ko, huli na para sa mga paumanhin. Basta, para sa mga nakaraan natin.
Pwedeng dito ako matulog ngayong gabi. Ngayon mo naalala yung mga nakaraan. Nung hinagis mo ako, naisip mo ba yon? Sige, sa'yo na ang bahay ngayong gabi. Linisin mo pag-alis mo. HMPH. Kapag na-liquidate ko na ang Geo Group, magsisisi ka nito. Ang bahay ko, hindi na libre para sa'yo. Baby, ang tandang iyon, talagang napaniwala sa dating panahon. Mag-overnight ako, punta ka rito. Hindi siya babalik ngayong gabi. Haha, ang tanga yon. Mahal ka pa rin. Matapos nating sirain siya. Dapat ko bang tawagin siyang romantiko? O kahabag-habag lang? Hintayin mo ako. Ngayong gabi, parurusahan kita ng maayos. Mga pesteng bata, sino ang nag-glue ng lock ko? Hinto, Huwag mo akong patayin. Kunin mo ang lahat ng pera. sweetheart. Ako ito. Sus! Tignan mo kung gaano ka natakot. Gago. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Kaya ngayong gabi, maglaro tayo ng malakas. Anong nangyayari? Nangangati ang mata ko. Hindi rejection, di ba? Siguro, magpatingin sa doktor bukas. Nakonsulta na ako, walang rejection. Pagod lang. Ngayon, halika rito. Hayaan ng daddy. Alagaan ka. Baby. Ang gago si Zheng Zisho. Malaki ang ginawa niya sa atin ngayon. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Paano kung tayo ay patayin siya? Ilegal ang pagpatay. Gago. Huwag kang padalos-dalos. Pero kung aksidente lang sa kalsada, Ang galing mo talaga. At wala nang makakapigil sa atin. lalane. Hindi talaga nagbabago ang mga hayop. Panahon na para singilin sila. Attorney Wang, tumawag ka ng pulis. May pumasok sa bahay ko. Sino? Ako, Bakit siya bumalik? Magtago ka. Huwag mo siyang papansinin. Ano naman, hiwalay na kayo, wala na siyang pera. Nawalan ng lahat, pati ako. Baka magsabog yan. Zishua, bakit ka bumalik? bahay ko to. Kailangan pa ba ng permiso? Wala rito. P. Asterista, alam ba niyang nandito si Chinming? Zishua, anong hinahanap mo? Akala ko may narinig akong pumasok.
Hahanapin ko siya. At sasaksakin hanggang mamatay. Zishua, tigilan mo yang biro. Walang tao rito. Tulog lang ako kanina. Walang tao. Talaga. Oo, tumawag na sana ako ng pulis. Kung may pumasok. Hangin lang siguro yun. Zhou Yishen, huling pagkakataon mo na. May nagtatago ba rito? Pag-isipan mong mabuti ang susunod mong sasabihin. Syempre wala. Sinisiguro ko sa'yo, walang pumasok. Maniwala ka sa'kin. Dilat ang mga mata mo. Zing Zishua, nanggigilatis ka ba sa akin? Ito'y panghihimasok sa aking privacy. Isasakdal kita. Bahay ko ito. Pwede kong lagyan ng camera ang shower, kung gusto ko. Sige. Ano naman kung nahuli mo ako? Tayo ay DIBORSIYADO. Pwede kong kantutin kahit sino. Wala kang pakialam. Sino ang kinakantot mo? Hindi ko problema. Patuloy kang manood. Ang hayop na Zheng Zishu, giniba tayo ng lubusan. Hindi natin pwedeng hayaan siyang manalo. Paano kung tayo ay... Gawin ano? Tinawagan ko na ang pulis. Pagsalakay sa bahay, tangkang pagpatay. Ikaw ay kasabwat. Hindi totoo iyan. Pagtatago sa salarin, at pagpayag sa kanyang mga ginawa. Tipikal na kasabwat. At saka, mayroon akong ebidensya ng iyong pagtataksil, pakikipagsabuatan kay Chin Ming, at pagnanakaw sa Jiawa Group. Akala mo makakalayo ka? Zishua, pasensya na. Mali ako, napakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon. Mahal mo pa rin ako. Kung hindi, bakit mo ako pinatira? Tama ba? Patawarin mo ako, at pakakasalan kita ulit. Sumpa ko, magiging mabuting asawa ako. Maganda ang mga punto mo. Nagbahagi tayo ng mga taon magkasama. Mayroon pang iba. Baka patawarin kita. Pero si Chin Ming, hindi kailanman. Zishua, nakikiusap ako sa iyo. Palayain mo siya. Ako, pangako ko na siya ay, hindi ka naguguluhin. Kung patawarin mo siya. Kahit ngayon, ipinagmamakaawa mo ang lalaking iyan? Ito ba ang iyong pag-aasawa ulit na ugali? Alam kong galit ka sa kanya. Pero, wala siyang nakuha. Nawalan na siya ng isang paa. Nakaluhod na ako. Ano pa? Ang gusto mo. Eksakto. Eksakto. Nakaluhod ka. Ano pa ang hihilingin ko? Pero tinawagan ko na ang pulis. Kapag dumating sila, ano ang sasabihin ko sa kanila? Pagsalakay sa bahay? Tangkang pagpatay? Pwede kitang protektahan. Pero hindi siya makakatakas. Zishua, nakikiusap ako sa iyo. Hindi pwedeng makulong si Chin Ming. Nawalan na siya ng isang paa. Kung makukulong siya ngayon, tapos na ang buhay niya. Lumuhad ka sa akin. Zishua, alam ko na, mabuting tao ka. Pakiusap, pakawalan mo si Chin Ming. Pakawalan mo siya. Iaalay ko, ang buhay ko sa'yo. Zhou Yishen, tingnan mo itong kahabag-habag na itsura. Nasaan na ang campus queen? Nagloko ako sa'yo. Ikaw, Makinig kang mabuti. Dalawang pagpipilian lang meron ka. Siya ang mabulok sa kulungan. Oo. Pareho kayong magdurusa. Pag-isipan mong mabuti. mawawala ba talaga sa akin si Chin Ming magpakailanman? Uubos na ang oras. Nandito na ang mga pulis. Kung hindi ka pipili ngayon, i-assume ko na, pinili mong. Magkasal na kayo habang buhay. Ako. Ano ang dapat kong gawin? Nang umalis ako kanina, sinira ko ang kondado. Binuksan niya gamit ang kutsilyo. Matalino ka. Alam mo kung ano ang ibig sabihin noon. Pang-A. Pasan ng tahanan. Talagang napakatalino. Pero yun lang ang isa sa mga kaso. Mayroon akong footage mula sa CCTV ng palabas ninyo sa kwarto. Sexual na. Pang-aabuso. Zing Zishua. Halimaw ka. Kung ikukumpara sa inyong dalawa, ako ang santo dito. Zishua. May naisip ako.
Sabihin mo sa pulis, maling ulat lang iyon. Ini-frame mo lang si Chinming. Sa ganun, maliit na kaso lang iyon. Maaaring critical education. O maikling pagkakakulong lang. Walang bilangguan. Pakiusap. Zishua, nakikiusap ako sa'yo. Isang beses lang ito. Sinusumpa ko, magiging mabuting asawa na ako mula ngayon. Alam ko na, nagmamalasakit ka pa rin. Mali. Zing Zishua, pusong bato ka. 10 taon ng pagsasama, at wala akong hiningi kahit ano. Ngayon, hindi mo pa ito magagawa para sa akin. Nagsisisi ako, na pinakasalan kita. Suan-suan. Tumigil ka sa pagsasalita. Malapit nang dumating ang mga pulis. Tapusin na natin ito. Patayin mo siya ngayon. Pero, papatay ngayon, hindi tayo makakatakas. Relax ka lang. Ako ang sasagot. Malaya kang lalayas. Mamamatay ako para sa'yo. Salamat. Maghihintay ako para sa'yo. Ha ha ha. Nakakamove naman. Pero Joey Shen, itapon mo ang buhay mo para sa lumpong at bulag na gigolo na ito? Ano ba yan? Kabulastugan. Ang mga mata ko ay gumaling na. Talaga, bakit may pangangati? Masakit at malabo ang paningin. Paano mo nalaman? Ninakaw mo ang cornea ko. Akala mo ba, hindi ko ipagkakaloob sa'yo ang mga may sakit? Maski sirang cornea, 500,000 ang halaga. Ano? May sakit na kornea? Ayon sa kalkulasyon ko, nagsimula na dapat ang metastasis. Binabati kita. Muling mabubulag ka. Impossible. Ako, kailangan lang ng pahinga. Wala akong cancer, kasinungalingan. Baby, huwag kang makinig. Nagpapalipas lang siya ng oras. Makinig ka, hindi gagana ang mga lansungan mo. Patay ka. Pagdating ng mga pulis, iaangkin ni Suan-suan na ginahasa. Inaalalayan ko lang siya. Walang kulong. Medalyas lang. Isang pilay, at isang babae. Gusto ninyo akong patayin? Lalo na, ang isang pilay na malapit ng mabulag. Gawin mo. Punta ka sa impyerno. Umatras ka. Kayo ang mamamatay ngayon. Bitawan mo ako. Chinming, ano ang ginagawa mo? Ngayon na ang pagkakataon. Tapusin mo siya. Kung buhay pa siya pagdating ng pulis, wala tayong lahat. Art, mga mata ko. Hindi ako makakita. Hindi ako makakita. Hindi ito maaari. Hindi ka pala nagsisinungaling. Mukha ba itong biro sa'yo? Darling, huwag kang mag-alala. Narito ako. Zing Zishua, halimaw ka. Mabulok ka sa impyerno. Ninakaw mo ang lahat sa akin. At ako pa ang tatawagin mong basura? Bahala na, hindi sulit ang oras ko. Joey Shen, mag-aalaga ka nga ba talaga nitong bulag, pilay na may cancer, habang buhay? Hindi na kailanman gagaling ang mga mata niya. Sayangin ng 10 taon. 20 ang buong buhay mo. At papasok pa siya sa kulungan. Isang bulag na lumpo, ang sisira sa pinakamaganda mong edad? Isang palalong socialite na tulad mo? Sulit ba ito? Huwag, Suan-suan. Huwag kang makinig. Iniisa ka niya. Ang pagkabulag ko ay pansamantala lang. Huwag mo akong iwan, Suan-suan. Nangako ka na magkasama tayo habang buhay. Biyahe, maya may labanan sa itaas. Malapit na ang mga pulis. Magdesisyon ka na. O tapos na ang lahat. Bata pa ako. Karapat dapat ako sa mas mabuti. Ako, hindi ko sasayangin ang buhay ko para sa isang bulag. Suan-suan, nagsisinungaling siya. Siya, pinag-aaway tayo. Magpapagamot ako. Kapag may pera na tayo, gagaling ako. Huwag kang umalis, Suan-suan. Huwag kang maniwala sa kanya. Zeng Zishu, labanan mo ako ng matapang. Harapan, halika rito, Zeng Zishu. Ay, Hindi nga niya ako mabot ngayon. Kung talagang gusto mong makasama siya. Libreng katulong ka lang.
Suan, huwag kang makinig sa kanya. Siya lang, Zheng Zishu. Yeah. Huminto kayo, pulis. Mga opisyal, sila yung pumasok dito. Hindi ako nagnakaw. Ako, asawa ako ni Zing Zishua. Biktima rin ako. Huwag ninyo akong arestuhin. Asawa ko siya. Pero, Ang lalaking yun, pumasok at ginahasa ako. nagkantsawan ka na sa kasintahan mo? Ang ganda pala, ng walang hanggang pagmamahal mo. Zhou Yixuan, ipinahamak mo ako. Papatayin kita. Huwag kang gagalaw. Aarestuhin ka na, sa pagnanakaw at panggagahasa. Zhou Yixuan, traidor kang puta ka. Mabulok ka sa impyerno. Papatayin kita. Mahal, pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Alam kong ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Mahal, magbalikan na tayo. Okay, pangako ko, magiging mabuting asawa na ako mula ngayon. Fuansuan. Ano nang nangyari? Sinabi sa akin ni Zishu, ang tarantadong Kinming, ginahasa ka. Ate, okay ka lang ba? Dumating kami agad nang narinig namin ang balita. Walang bakas, kahit kay Titing. Wala nang natirang mansa. Mahal, paano mo nasabi kay nanay at sa iba ang tungkol dito? Malaking bagay ito. Siyempre ipapaalam ko sa pamilya mo. Bobo kang walang silbi. Paano mo siya pinayagang malaman? Manugang, alam kong napakahirap nito para sa iyo. Pero umaasa pa rin akong magkakaayos. Kayong dalawa, pagkatapos ng lahat, Siksuansuan, ay ginahasa ng halimaw na iyon. Hindi mo pwedeng pabayaan ang anak ko. Dahil lang dito. Eksakto, bayaw. Biktima ang kapatid ko dito. Wala siyang kasalanan. At hindi mo talaga dapat ipagsabi sa iba ang tungkol dito. Masisira ang reputasyon mo. Reputasyon ko, inaalala mo lang, ang imahe ng sarili ninyong pamilya. Xuanshen, ayos ka lang ba? Ano ba talaga ang nangyari? Tita. Kayo, lahat. Ate, bakit ka nandito? Xuanshen, narinig naming ginahasa ka. Dali-dali kaming pumunta rito. Huwag kang mag-alala, Suan-Suan. Hindi pa ito tapos. Ipaglalaban namin ang hustisya para sa iyo. Magbabayad ang hayop na iyon. Ayaw namin ng kompensasyon. Hiningi namin na harapin ng rapistang salbaheng iyon. Ang legal na kaparusahan. Xuanshan, tinawagan ko lahat ng mga tito at tites mo. Sa suporta nila, malalampasan mo ang trahedyang ito, kaagad-agad. Ikaw, humingi na ako ng tawad sa iyo. Bakit mo ako Gina ganito? Tanga, hindi kita ilalagay sa kahihiyan. Nagsama pa ako ng mga journalist para sa eksklusibong interview. Kailangang marinig ng publiko ang kwento mo. Karapat-dapat kang magkaroon ng hustisya. Ano ang nangyayari? Dito. Mga manonood, ang chairman ng Jayahua Group ay ninakawan sa kanyang bahay ngayong gabi at ang kanyang asawa ay ginahasa. Makinig tayo sa biktima tungkol sa nakakatakot na pangyayaring ito. El Ras Zeng, maari mo bang ilarawan ang nangyari ngayong gabi? Huwag kang matakot. Kakalampagin ng internet ang halimaw na iyon. Xuanshen, sabihin mo sa lahat para matulungan ka namin. Tama, walang ikinahihiya sa pagiging biktima ng rape. Biktima ka, maging matapang ka. Zing Zishua, perpekto ang pagganap mo. Ang sospek na si Chin Ming ay nahatulan ng pagsalakay sa tahanan, rape, at pagtatangkang pagpatay. Sentensyahan ng 10 taong pagkabilanggo. Zhou Yixuan, traitor ka. Mabulok ka sa impyerno. Gagambalain kita mula sa kabilang buhay. Pasensya na, kasalanan ko ito. Sinusumpa kong ipaghihiganti kita, at papagbayarin ko si Zing Zishua. Ni hindi mo man lang kayang panatilihing lihim ang simpleng bagay na ito. Wala kang silbi. Sayang ang lahat ng taong inilaan sa iyo. Eksakto, kung ganyan ka kabano, hindi ka dapat nakisali kay Kinming. Ngayon tingnan mo, nasa bilangguan siya, at nagalit ka kay Zheng Zishu. Paano na kami ni Mama ngayon? Enas Rixwan, nagkaroon ng sakit si Kinming habang naglilingkod ng sentensya sa bilangguan. At pumanaw, mangyaring kunin ang abo ni Aid Kim. Mama, sino ang pumatay kay Itay? Zikhen, huwag mong kalilimutan. Si Zing Zishua ang pumatay sa tatay mo. Huwag kang mag-alala, inay. Gagantihan ko siya. Huli ka na, puta. Jijiao, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito?
Ikaw ang magsabi sa akin. Binigyan mo ako ng card na na-freeze. Isang causing, hindi ma-withdraw. Ikaw ang kabit ni Chinming, di ba? Ikaw ang magbabayad nito. Ji Zhao, may-ari ang mga utang. Si Chinming ang chairman ng Jiawa Group. Wala itong kinalaman sa akin. Siya ang dapat mong habulin. Gagamitin mo ang patay na tao bilang panangga. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Hindi ito pwede. Ang legal representative ay si Zing Zishua. Paano ako magiging legal representative? Zhou Yishen, huwag kang magmadali. Ang pagbagsak ng pamilya mo ay kalahati pa lang. Presidente Zhao, mali po kayo. Hindi ako pwedeng maging legal representative. Si Zing Zishua ang legal rep. Patay na si Chinming. Siya ang dapat mong habulin. Walang modo ka. Tingnan mong mabuti. May official seal ng Jiawa Group ito. Sinaktan mo ang nanay ko, papatayin kita. Batang-bata ka, nanununtok ka. Bitawan mo ako. Lalabanan ko kayong lahat. Pakawalan ng anak ko. Wala siyang kinalaman dito. Umatras kayo. Makinig ka, puta. Kung hindi ka magbabayad, ipapadala ko ang anak mo para makasama ang tatay niya. Huwag. Pakawalan mo ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Zikhen, inay, nakikiusap ako sa'yo. Ay mortgage na ang bahay. O tapos na si Zikhen. Kasalanan mo itong lahat, babaeng walang kwenta. Binigay namin ng kapatid mo ang lahat ng pera namin sa'yo. Nasaan ang pera? Ang tubo. Tama, ate. Ang asawa mo ang dapat mong tanungin. Hindi kami. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging ganito ang pamilya natin. Hindi na ako pwedeng lumapit kay Zing Zishua. Kami. Naghiwalay na kami. Ano, ikaw, naghiwalay kayo. Na walang nakuha na ari-arian, naglakas loob kang maghiwalay? Bahala na kung paano. Kailangan mong makipagbalikan ka agad sa kanya. Nalaman niya ang tungkol sa akin at kay Chinming. At pinalayas ako ng walang dala. Umalis ka ng walang dala. Anong iniisip mo, ate? Nakasalalay sa'yo ang pamilya natin. Ang hayop na iyon, naglakas loob na pauwiin kang walang dala. Ngayong matagumpay na siya, nakalimutan na niya kung paano siya nagmakaawa sa akin. Napakasalan ka, ako mismo ang tatanong sa kanya. Kung kilala pa niya ang biyenan niya, tara na. Zeng Zishu, anong problema mo? 10 taon ng asawa ng anak ko sa'yo. Tapos pinalayas mo nang wala siyang kahit ano. Tao ka pa ba? Magpaliwanag ka ngayon, o pagsisisihan mo to. Nang loko siya, at ninakaw ang ari-arian ko. Di ba dapat hiwalayan ko siya? Katarantaduhan. Ang pera mo ay pera ng kapatid ko. Paano naging pagnanakaw yon? 2 pagpipilian ang ibibigay ko sa'yo. Pakasalan muli ang kapatid ko, o hatiin ang ari-arian, o pagsisisihan mo. Ang pangangaliwa ng anak ko ay maliit na bagay lang. Ba't ang petty mo? Lalaki ka pa ba? Bukod pa riyan. Patay na si Kinming. So alam niyong lahat na nang loko siya, at hindi ginahasa ni Chinming. So, ano kung alam namin, patay na si Kinming, dapat mong patawarin ang kapatid ko, at ayusin ang lahat. Ayusin? Sa ganyang kapatid na tulad mo. Kaya nasira ang pamilya nila. Arf! Ikaw, sinuntok mo ako. Ma, sinuntok niya ako. Gago ka. Sinuntok mo ang anak ko. Papatayin kita. At ikaw. Alam mong nangangaliwa siya, pero sa halip na pigilan, hinimok mo pa siya, sa ganyang ina na tulad mo, himala na lang na buhay pa siya. Ang pamilya mo'y hindi makakakuha ng kahit sentimo sa akin, at lumabas kayo sa bahay ko, o ay demanda ko kayo sa pagpasok ng walang pahintulot. Zeng Zishu, kailangan ba talagang maging ganyan kasakit? Lumabas kayo. Ang kapatid mo at ako ay dumating para ipagtanggol ka. Pero wala ka man lang nasabi. Paano ka naging ganyan kaduwag? Zishua, alam kong sinisisi mo ako. Pero, isipin mo si Zikhen. Hindi siya pwedeng lumaki ng walang ama. Tama, tama, Itay, innocent si Zichen. Pakasalan mo ulit ang kapatid ko. Sinisiguro ko, magiging tapat siya sa'yo. Mula ngayon, magiging mabuting asawa siya. Kung hindi mo binanggit siya, nakalimutan ko na nga na may anak ako.
Mahal, para kay Zekhen, magbalikan na tayo. Hindi natin pwedeng hayaan na lumaki siya nang walang pagmamahal ng ama. Kahit magpakasal kayo ngayon, baka hindi ko na makita pa ang apo ko. Nanay, bakit? Dahil ang biyenan mo, ang dahilan kung bakit nalugi si Izhao. Sabi niya, kung hindi namin siya babayaran, hindi na namin makikita si Zichen kailanman. Mahal, iligtas mo si Zekhen. Walang awa si Jijao. Gagawin niya ang lahat. Itay, bayaran mo na lang si President Zhao, o kung hindi, mawawala sa atin si Zichen magpakailanman. Anak mo yan. E di hayaan mo na. Ayaw ko rin naman sa kanya. Bakit niya bigla-biglang tatalikuran si Zekhen? Maliban kung nalaman niyang hindi kanya si Zekhen. Imposible. Iningatan natin ang sikreto. Kahit si nanay, hindi alam. Paano niya malalaman? Walang puso kang hayop ka. Paano mo matitiis ang sarili mong anak? Napakabulag ko. Nang payagan kong pakasalan ka ni Xuan-Xuan. Zheng Zisho, nakakadiri ka. Nagloko ang kapatid ko. Pero walang kasalanan si Zichen. Paano mo siya pababayaan? Zheng Zishu, pigilan mo ang pagpapanggap. Kung hindi mo pakakasalan si Xuan-Xuan, hindi mo na makikita si Zichen kailanman. Hindi lang yan. Hindi niya man lang dadalhin ang apelyido mo. Pag-isipan mong mabuti. E di hindi magiging Zing ang anak ko. Kundi isang Chin. Zing Zishua, anong lakas ng loob mong sabihin yun? Oo, nagdaya ako, nagkamali ako, pero, anak mo si Zekhen, paano mo siya mapag-aalinlangan? Sinabi ko bang hindi? Ang defensive mo. Talaga bang hindi akin yan? Ikaw. Zheng Zishu, tumigil ka sa pagbibintang. Kilala ko ang ugali ng anak ko. Makinig ka, pakasalan mo na ngayon si Xuan-Xuan, at bayaran mo si President Zhao. Kung hindi, mawawala ang karapatan mong makita siya. Ang karapatan kong makita siya, ay hindi nakasalalay sa'yo. Attorney Zhang, ipaliwanag mo sa kanila. Ano man ang kalagayan, si President Zing ay may legal na karapatan na makita ang kanyang anak. Kung makikialam kayo, lalabag kayo sa batas. Sige, kahit na ganoon ang batas. Pero, nasa panganib si Zekhen, bilang tunay na ama ng bata, ang pagtanggi na iligtas siya. Hindi ba'y paglabag din yun sa batas? Eksakto, kung may mangyari man kay Zichen, pananagutan din niya iyon sa batas. Tama ka talaga. Zheng Zisho, narinig mo yon? Ang pagpapabaya ay krimen din. Ang payo ko, bayaran mo agad si President Zhao. Pero kung, si Zing Zekhen ay tunay na anak ni President Zing. Kalokohan, kung hindi anak niya si Zichen, anak nino siya? Ni Qinming. Tita, tama ka talaga. Si Zing Zekhen ay tunay ngang anak ni Qinming. Anak na talaga ni Qinming si Zichen. Ano ba to? Magpaliwanag ka. Ma, peke yung DNA test na yun. Nagsisinungaling siya. Huwag kayong makinig sa kanya. Sinisiraan niya tayo. Zhou Yishen. Kunin mo at basahin mo na lang. May tatak ng pagpapatunay ng hukuman ito. Paano naging peke to? Nawala ba sa isip mo? Paano mo nagawa ang ganitong kalaking pagkakamali? Lahat ng hinahawakan mo na sisira. Paano mo nagawang magdalang tao kay Qinming? Wala ka bang hiya? Nanay, pasensya na. Hindi sapat ang sorry. Si Zichen ang huling pag-asa natin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Nanay, pasensya na. Mali ako. Zheng Zishu, huwag kang magmalaki. Kahit hindi sa'yo si Zichen, binigay ng anak ko sa'yo ang 10 taon. Karapat dapat siya sa kabayaran. Palalayasin mo lang siya na walang-wala. Patayin mo muna ako. Hindi pwede. Hindi namin tatanggapin to. Ang atin namin ay dapat makuha ang nararapat sa kanya. Mabait pa ko at hindi ko siya isasakdal. Kung mag-i-insist kayong magkagulo, Attorney Zhang, ipakita mo sa kanila ang ebidensya. Patunay na nagkunwaring bulag si Zhou Yishen para nakawin ang kornea ni Mr. Zing. Ito pa lang, ay pwedeng ikulong si Miss Zhou habang buhay. Kung patuloy ninyo akong guguluhin, wala na akong magagawa, kundi aidmanda kayong lahat. Hindi lang makukulong si Zhou Yishen. Babayaran nyo rin ang bayad pinsala sa damdamin. Katarantaduhan. Walang kinalaman yan. Magbayad ka ngayon, o papatayin kita. Kung mananakot ka sa kliyente ko, sisiguraduhin kong makukulong ka ng pinakamatagal. Umalis kayo. President Zing. Huling pagkakataon, magbayad kayo o magdusa kayo.
Hindi, sige, suntukin mo ako. CJ, pinili mo ang mahirap na paraan. Papag-aralin kita. Magbabayad ka o hindi? Hindi kailanman. Kuya, tama na. Mamamatay siya. Hayaan mo siya. Karapat-dapat yan sa isang bastos na tulad niya. Bukod pa riyan, alam ng kapatid mo ang limitasyon niya. Mga pasa lang yan sa pinakamatindi. President Zing, kung lalaban ka ngayon, depensa sa sarili yan. Ako naman. Anak! Anak, okay ka lang. Anak! Kuya, gising. Huwag kang mamatay. Zing Zishua. Pinatay mo ang kuya ko. Babayaran mo yan. Zeng Zishu. Halimaw ka. Pinatay mo ang anak ko. Papatayin kita. Inay. Attorney Zhang, tumawag ka ng pulis? Mga opisyal, nanghihimasok ang mga taong ito. Mga opisyal, pinatay ng gago tong anak ko. Bakit hindi niyo siya hinuhuli? Oo, hulihin niyo na siya ngayon. Ipaghiganti mo ang kuya ko. Base sa mga surveillance footage, si Joren ang nanguna sa karahasan at nagbanta sa buhay ni President Singh. Kumilos si President Singh para sa pagtatanggol sa sarili. Walang ebidensya ng paghabol o sobrang lakas ng puwersa. Walang isasampang kaso. Inay. Namamatay ang anak ko ng walang kwenta. Hindi ko gustong magsampa ng kaso, pero nakakadiri ang ginawa mo. Aasahan mo ang supwena. Talaga bang ayaw mo sa anak mo? Sinisumpa ko na hindi mo na makikita uli ang gago na yon. President Zhao, wala na akong pera. Ipagpaumanhin niyo po ako. Nakikiusap ako. Umalis ka. Nawala na ang anak kong lalaki. Hindi ko na pwedeng mawala ang anak kong babae. Lumabas ka, lahat kayo. Inay. Matandang bruha ka. Papatayin kita. Huwag. President Zhao, tumigil na po kayo. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. Okay ka lang. Okay lang ako. Attorney Zhang, ihanda mo ang lahat ng materyales para sa kaso. Handa na tayong magdemanda. President Zhao, tumigil na po kayo sa paghampas sa nanay ko. Ibabenta ko ang kumpanya para mabayaran kayo. Miss Zhou, ang Jayahua Group ay isang lumulubog na barko. Kailangan ito ng malaking muling pamumuhunan. Ang huling alok ko, 40 milyong dolyar. President Lee, 50 milyong dolyar ang napagkasunduan natin. Bakit nagbago ang usapan? Maghanap ka ng ibang buyer, kung hindi ka nasisiyahan sa alok ko. Pero tingnan natin kung sino pa ang magbabayad ng 40 milyong dolyar para sa basurang ito. Sige, 40 milyong dolyar na lang. Mas mabuti ito kaysa wala. President Zhao, sasagutin ko ang 10 milyong dolyar, kasama ang mga kamakailang pagkawala mo. Pera muna, bago ang anak mo. Zhou Yixuan. Ibinenta mo ang kumpanya para takasan ng pera. Hindi, nagkakamali ka. Ako lang. Kung hindi kami binalaan ni President Singh, nakalipad ka na, kasama ng aming investments. Taon nang, pinaghirapang pera, wala na. Zing Zishua, paano niya na lamang ibebenta ko? Kaming shareholders ay nag-invest ng 40 million total. Barely ito sa check. Please, iwanan mo sa akin ang 10 million para sa anak ko, o tapos na siya. Ang kapalaran ng anak mo, ay hindi problema namin. Sa amin talaga dapat ang perang ito. Umalis ka. Ikaw. Miss Zhao, isinumbong ka ni Emi Fizeng. Magpakita ka kaagad sa korte. Zing Zishua, nagdaya lang ako. Gusto mo namang patayin ako. Halimaw ka. Your Honor, illegal na kinuha ni Zhou Yishen, ang Jiowa Group ng aking kliyente. Humihingi kami ng restitution, plus 5 million, na emotional damages. Zing Zishua, ang kapal mo, na humingi ng 5 million sa damages.
Walang puso ka. Wala na kaming pera. Kahit may pera kami, hindi kami magbabayad. Dahil sa iyo, nasira ang aming pamilya. At, hindi mo makukuha ang kumpanya pagkamatay ni Chinming. Bilang legal representative, ako ang may kontrol sa lahat ng corporate affairs. Tandaan mo, kusang loob mong inilipat sa akin ang rights. Akusado, huwag mong ikumpara ang pag-agaw sa Giowa Group ng sapilitan. Sa legal na transfer ng ownership, magkaiba yan. Your Honor, nasa USB drive na ito, ang video evidence laban kay Zhou Yishen, at Chinming na marahas na, nag-agaw ng Giowa Group. Baka hindi tayo mamamatay ngayon, pero ikaw ang mauuna. Darling, atin na ang kumpanya. Mayaman na tayo. Sabi mo walang kamera. Saan nanggaling ang footage ito? Hindi ko alam. Parang pinlano niya ito mula pa sa simula. Your Honor, na-coerce ang aking kliyente para ilipat ang Giowa Group. Sabi ng akusado, kusang loob na inilipat ni Zheng Zishu ang ownership. Totoo ba ito? Opo, Your Honor. Inilipat ko nga ang legal na pagmamayari kay Zhou Yishen, pero ginawa ko lang yun para protektahan ang sarili ko. Ipaliwanag mo. Your Honor, mula sa pagpapanggap na bulag, para nakawin ang aking kornea, hanggang sa pag-agaw sa aking kumpanya, tapos ipinagbili pa, halatang halata, gusto niya akong maging legal na may-ari, para ako ang pagbayarin sa malalaking utang. Kaya inilipat ko ang pagmamayari, para protektahan ang sarili ko. Sa pagkalugmok, sa ilalim ng mga pananagutang yun. Alam mo pala lahat? Imposible. Ang plano namin ni Chinming ay... Your Honor, narinig ninyong umamin siya. Kanina lang. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nagkamali lang ako ng salita, hindi ganoon. Malinaw na ang katotohanan. Tumayo ang lahat. Nahatulan ng hukuman. Si Zhu Yixuan na nagkasala sa iligal na pag-agaw ng ari-arian, sentensyado ng 3 taon. Kasama ang 5 milyon para sa emosyonal na pinsala. Dahil sa desisyon ng demandante na hindi magsasampa ng kaso, suspendihin ang sentensya sa loob ng 3 taon. Tapos na ang paglilitis. Alam kong wala ka ng pera, pero may bahay ka pa rin. Isuko mo yan. Tapos na tayo. Ganap na wasak na. Bastos ka. Sinira mo ako, bayaran mo ako, o ay demanda kita hanggang sa mawala ka. Wala na akong pera. Magdemanda ka kung gusto mo. Matapang ka ngayon? Magbayad ka. Magpakatigil-tigil ka, puta, at hindi mo na makikita uli ang batang yon. Zekhen. Nabigo ka ng nanay. Patawarin mo ako. Maging anak mo uli ako sa susunod na buhay. Anak, huwag kang magpadalos-dalos. Kahit mamatay ka, si Zheng Zishu ay patuloy na mamumuhay ng masaya. Tama ka. Si Zheng Zishua ang tunay na halimaw. Bakit siya ang dapat mabuhay kung ako'y mamamatay? Isasama ko siya sa impyerno. Huan Suan, saan ka pupunta? Natatakot ako. Papatayin ko siya. Mahilig talaga siya sa puting t-shirt. Ang daming binili. May cheque na 100k dito sa Anman. Saan ko kaya yon inilagay? Nahanap ko na. Zheng Zishua, napirmahan na ang warrant ng iyong kamatayan. Ako ang maghihiganti para kay Zekhen. Kailangan kong patayin ang isang tao. 1 milyon. Heto ang 100k na deposito.
Dalhin mo sa akin ang kanyang ulo. Makukuha mo ang natitira. Sino ang target? Wasak na ang kanilang pamilya. Sa wakas, akin na ang paghihiganti. Ang kawan lang ay, si Joe Yishan ay hindi pa walang tirahan. Isang maliit na kapintasan. Kahit papaano, buo pa ang korporasyon. May tao ba dito? Tulong! May tao ba dyan? Sino ka? Ano ang gusto mo? May nagbayad ng 1,000,000 para sa iyong ulo. Huwag kang mag-alala. Matalas ang aking patalim. Hindi masakit. Isang babae ang umupas sa'yo, hindi ba? Dodoblehin ko ito. Sa aming linya ng trabaho, mahalaga ang integridad profesional. Nagbayad na siya ng deposito. Kung palalayain kita, mawawala na ako ng hanap buhay. 2,000,000. Para sa aking buhay, gawin mong 5. Dagdagan ng kanyang mga binti, huwag mo siyang patayin. Pilayin mo lang siya, magandang deal yan. Tanggapin mo o iwan mo. Nandito na ako. Nasaan ang ulo? Nasaan ang pera ko? Narito. Pera muna, bago ang mga kalakal. Nagbabala ka? Babasagin ko ang parehong binti mo. Salamat. Mabait ka. Ang mabubuting tao ay karapat-dapat sa mga biyaya. Walang anuman. Ang 252.11 pesos na ito ay laging sayo. Ikaw. Zing Zishua. Mahal. Ang galing mo. Magiging isang magandang ama ka. Tara na.